Creepy Pintan, Tagalog Horror Stories. Ang ingay naman itong printer na to. 12:00 na rin at nakakabulabog na ang ingay ng printer. Ingay na tila ba humihingi na ito ng pahinga. Nakakaramdam na rin ako ng antok. Ang tagal naman kasing magprint. Nakakainis naman ang project na to. Kung hindi lang talaga pasahan bukas, ay hindi ko ito pagpupuyatan. Tulog na lahat ng tao dito sa bahay. Nakapatay na ang ilaw sa kusina, sa sala at sa banyo. Ang tanging bukas na lang ay ang sa hapagkainan kung nasaan ang computer at ang printer. Naghanap ako ng yosi. Marami-rami na rin ang nahit-hit ko para hindi lang ako antukin at mabato sa kakahintay. Tumayo ako sa kinauupuan ko. Kukunin ko sana yung natirang yosi sa sala nang makaramdam ako ng panlalamig. Hindi ko alam kung saan galing ang pakiramdam kong yon. Pinakiramdaman ko, pero tila ba lumalakas ang hangin, kasabay ng pagtayo ng aking mga balahibo. Alam ko at nasisiguro kong sarado na lahat ng bintana at pinto dahil ako mismo ang nagsara ng mga iyon para akong napako sa aking pagkakatayo. Dahil sa takot at kaba, pinilit kong lumingon sa aking likuran at nakita ko ang kurtina ng banyo na may 4 na dipa ang layo mula sa hapagkainan. Usok at hangin ang kasabay na sumasayaw ng kurtina papalabas ng banyo. Giniginaw at kinikilabutan na ako sa matinding takot. Pinilit kong labanan ang malakas na hangin na tumutulak sa akin palayo. Hinakbang kong pilit ang aking mga paa nang biglang mawala ang usok at kumalma ang hangin. Kasabay noon ay ang pagdilim ng buong paligid. Namatay ang ilaw, pati na rin ang computer. Walang hiya, brown out pa. Muli kong naalala ang project ko. Buwisit talaga. Paano matatapos ito? Laking gulat ko nang makita kong biglang lumiwanag sa banyo. Kaya't lumapit ako at itinaas ko ang kurtina. Kandila pala. Tama, may 3 kandilang nakalutang. Sa pagkakataong ito ay nagsisimula ng manginig ang aking kalamnan. Nangangatog na rin ang aking mga tuhod. Gusto ko nang tumakbo at magsisigaw, pero tila napako ako sa aking kinatatayuan. At sa paglingon ko sa aking likuran ay unti-unting nabuo ang isang imahe ng babae na naka-uniforme. Katulad iyon ng uniforme sa aking paaralan. May nakita rin akong lalaki at sinasaktan niya ang babae. Sa totoo lang, kilala ko ang babaeng yon, si Aileen, yung Miss Intrams namin sa school. Unti-unting lumalabo ang itsura ng dalawa at nararamdaman kong muli ang lamig ng ihip ng hangin. Nakita ko kung paano siya saktan at pagsamantalahan. Lumalaban si Aileen. Ngunit sadyang malakas ang may sa demonyong lalaking iyon. Sinaktan, pinagsamantalahan, at pagkatapos ng lahat ay kinitil nito ang buhay ni Aileen. Kitang-kita ko ang lahat. Ngunit waring lahat ng nakikita ko ay nakamarka lamang sa hangin. Gusto ko siyang tulungan. Kaya dumampot ako ng isang makapal na libro at ibinato ko sa lalaki. Ngunit parang bumato lamang ako sa kawalan. Kasabay ng pagkasawi ni Aileen ay ang paglayo ng kanyang anyo. Aileen! Aileen! Tawag ko pa dito. Ngunit patuloy pa rin ang paglayo nito hanggang sa maglaho. Naging madilim at tahimik na muli sa paligid.
na para bang walang nangyari. Itinuring kong isang panaginip lang ang lahat. Isang masamang panaginip. Kinabukasan ay hinanap ko si Aileen upang tiyakin kung walang nangyari sa kanya. Nakita mo ba si Aileen? Tanong ko. Ayun siya, nakikipag-usap sa mga barkada niya. Sagot naman ng isa naming kaklase. Nilapitan ko siya at tinapik ko ang kanyang braso para masiguro kung totoong buhay nga siya. Buhay siya. Masigla, malusog at maganda. At taglay pa rin ng matamis na mga ngiti. Kaya natahimik ang aking isipan. Isang masamang bangungot lamang ang lahat. Kaya walang dapat ipag-alala. Halika na Aileen, at naghihintay na sila sa mall. Iyon ang boses na nakaagaw ng atensyon ko. Bagamat ngayon ko lang nakita. Pero parang pamilyar sa akin ang itsura ng lalaking iyon. Habang sila ay palayo, ay may naalala ako. Yung lalaki. Parang nakita ko na minsan. Maya-maya ay siyang lingon ng lalaki sa akin. Isang matagal na tingin na may huling ngisi na siyang nagpabigat ng aking pakiramdam. Kinabukasan ng umaga, mga 8:00 na ako nagising. Ayos lang yon dahil Sabado naman. Naabutan ko pa si Mama sa hapagkainan na nagbabasa ng dyaryo. Nang inilapag niya ang dyaryo, ay nagulantang ako sa aking mga nabasa. Isang estudyanteng babae, pinagsamantalahan at walang awang pinaslang. At nasa taas ng kolum na iyon, ang litrato ni Aileen.